Mga kababayan, pag-usapan natin itong kahapon na na oral argument sa sa Supreme Court. Alam ko karamihan sa atin tumutok talaga dito at grabe. Alam niyo habang nakikinig ako, feeling ko pagka ako ang nandiyan sa talagang mangangatal ako sa takot. Lalo na siguro kung ang pagsisinungaling. 'Di ba? No, sigurado kahit kayo kung ang gagawin niyo ipagtatanggol niyo kasinungalingan. Sigurado manginginig kayo sa takot. Biruin mo etong mga ginigisa niya kahapon sa Supreme Court. Nagkakanda utal-utal. Sa kakatakip. Pagtatak pa kasi ang hirap talaga ipagtanggol ang kasinungalingan. 'Di ba? Tingnan niyo kahit ito si Solicitor General Guevara, hirap na hirap din siya ipagtanggol eh. Di ba? Talagang nangangatal-ngatal din ang boses niya eh. Tapos yung isa pa na tiga PhilHealth, hindi niya rin alam kung paano niya sasagutin. Actually, nung umpisa pa lang medyo kabado ng boses niya eh. Iba pala talaga pagka sa sa Supreme Court ka na, Kasi ang gagaling talaga ng mga abogado diyan. Hindi yan sila malalagay sa Korte Suprema kung hindi talaga sila magagaling. Lalo na po dyan si Associate Justice Dima Ampao na talaga naman isoli nyo ang podo ng PhilHealth. Diba? Si Justice Dima Ampao, ano ba pangalan nun? Jabar Dima Ampao. Tama ba ako? O Javier Dima Ampao. Galing niya, malagang ginisa ng todo-todo yung mga yung mga mga tagapagtanggol ng administrasyong ito. Anyway, eto singit muna natin to si Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, nasa Supreme Court din pala siya kahapon. Eto. Dito lang dito caption dito. Supreme Court hearing sa budget. Ayon dito sa caption. Teka, share ko nga pala, hindi nyo nakikita, share ko muna. Yan. Okay. So, ayan si Attorney Vic Rodriguez. Kasama niya ang mga talagang malulupit na mga ng Korte Suprema. Alam mo, marami talaga ang natuwa sa ginagawa ng Korte Suprema. Sabi nga ng mga kababayan natin, salamat po sa inyo, Supreme Court, dahil kayo na lamang po ang nagtatanggol sa taong bayan. Dahil ang gobyernong ito, hindi na namin maasahan. Yun ang mga nababasa kong comment. Panay-panay ang pasalamat nila, lalo na sa post niya sa Facebook na halos yun ang komento talaga na nagpapasalamat sila sa Korte Suprema kasi hindi talaga makakamit ng taong bayan ng hustisya sa panluloko ng mga ito. Kasi nga po, sila kasi nasa kapangyarihan eh. Salamat talaga sa Korte Suprema dahil inaaksyonan nila itong mga reklamo, itong mga isinasampang ng mga individual. Kasama po dyan si Attorney Vic Rodriguez na number 56 sa Senado, sa pagkasenador. Suportahan po natin yan. Siyempre, suportahan din natin sina Pastor Kibuloy, number 53, si Congressman Marcoleta, number 38, hindi ko kabisado yung iba eh. Si Bongo, si Bato, si Attorney Jimmy Bondoc, alam ko si Attorney Jimmy Bondoc, number 10. Si Attorney Hinlo, si Attorney Lambino, at si Kuya Epe. Alright? So mga kababayan, yan po ang pambato natin. Dahil sa kanila, may tiwala tayo. Naniniwala tayo na tayong mga Pilipino ang kanila paglilingkuran. Tayong mga taong bayan, tayong buboto sa kanila ay talagang ibabalik nila ang suporta na ibinibigay natin sa kanila. Kaya wag niyo pong kalimutan sa midterm election sa Mayo 12, suportahan po natin ang PDP senatorial slate dahil naniniwala ako malaki po ang pag-asa nilang manalo. Malaki ang pag-asa nilang manalo. Huwag lang talaga madaya. Huwag lang sana ma-hack yung automated counting machine ng COMELEC. Ayon nga kay Attorney Harold Respicio. Napakadali raw i-hack ng automated counting machine. Sana po ang mga hacker na yan ay sa araw ng eleksyon hindi makagalaw ang kanilang mga kamay.
sana mamanhid kahit yung doon lang sa araw na yun para hindi nila magawa na ihak kapag sila inutusan ng kanilang mga boss. Kasi ako naniniwala ako yung kapila wala naman talagang susuporta sa kanila eh. Bakit kamo? Bakit? Sa kanilang mga campaign rally mga kababayan, halos karamihan ng mga dumadalo sa kanila hapak. Halos sinisilaw nila sa ayuda. 'Di ba? Ultimo police, pinasusuot nila ng civilian t-shirt para magmukhang rallyista. Pero pilit nila talaga sinasabi na malakas sila. Kagaya lamang ng buksingero na mukha daw clown. sabi ni Sir Ted Palon. Ano mo na yung dyan, sa entablado mga mukhang clown. Ano bang alam nila sa batas? Ano bang alam nila sa batas? Yung isang artista, yung dalawang artista, ano alam sa batas? Yung isang nag-falsify na identity, anong gagawin sa Senado? Mga clown nga. Doon tayo sa mga abogado. So, kaya lang talaga, syempre, no, dahil nga andyan si Kuya Epe sa PDP, suportahan na natin yan. Upang na sa ganon, kapag sila'y nanalo, mga kababayan niyang impeachment na yan ay tuluyan ng mabasura. Yan ang makasi talagang pakay nila eh. Kaya hindi hindi yan inumpisa ni Chis Escudero, yung impeachment na yan kasi gusto niya masigurado na walang balakid sa impeachment. Yun ang aking opinion. Kaya hindi inumpisa ni Escudero yan mga kababayan, yung impeachment complaint na yan. O impeachment na yan sa Senado kasi alam niyo kung bakit? Marami pa kahit pa paano may mga kaalyado pa si VP Sara sa Senado. And for sure, makakakuha pa ng 9 na boto si VP Sara ngayon kung sisimulan nila ang impeachment. Kaya gusto nila na sa June na dahil, bakit? Para sigurado, kasi mukhang sigurado talaga sila mananalo ka ng pambato. Gaya nga sinabi ni Attorney Harold Respicio, mga kababayan, na ano daw, madali daw i-hack ang automated machine, yung source ng automated machine. Madali raw i-hack. So baka gumamit ka ng hacker ang kalaban. Hindi ko naman sinasabi kung sino kalaban Baka yung kalaban ni Attorney Harold Respicio natin. Baka lang naman. Diba? Example lang. No, ayaw kung baka makasuhan tayo ng libel. Diba mga kababayan, ano ba naman kung yun ang gawin ng COMELEC? Hindi ba pwedeng magbigay man lang kahit papaano ng kwan sa COMELEC? Tapos ang nangyari kay Attorney Respicio, kinasuhan, gusto pang pa-disbar, pati yung kanya pagiging CPA, rin yung kanyang lisensya, no, sa pagiging certified public accountant, at yung kanyang kandidatura sa pagka vice mayor. Grabe naman. Ang concern lang naman ito si Attorney Respicio ay makatulong sana sa COMELEC para maiwasan ang dayan. Although, nandiyan talaga yung dayanan every election. Di ba? Kayo, alam nyo naman yan eh. Yung election talaga may dayaan. Pero napakaganda nga nung sinabi ni Attorney Respicio na sana anuhin ng COMELEC. Wag naman sana silang parang feeling nila iniinsulto sila. Okay, so ito mga kababayan, ito talaga to si Attorney Vic Rodriguez, nakipag-picture taking pa dyan sa Korte Suprema, mga kababayan. Ay, dito sa caption ng post ni Attorney Vic, SC hearing sa budget, kasama ang mga kapwa ko abogado at petitioners na kumakatawan sa interes ng mga ordinaryo at manggagawa Pilipino, ginanap ang preliminary conference hearing ngayong araw sa Korte Suprema kung saan ipinag-utos ang pagpapatuloy ng oral argument sa April 1, 2 at 3, 2025. Abangan nyo yan 3 araw po yan mga kababayan. April 1, 2, and 3. Yung oral argument na yan. Ito ba? Hiningi ang presensya ni Kong Stella Kimbo, chairman ng Committee on Appropriations, sa patay na.
Nako, kailangan ang presensya ni Congresswoman Stella Kimbo sa April 1, 2, and 3 dyan sa hearing argument o oral argument ng Supreme Court. Patay na. Kung si Kimbo utal-utal, baka lalo magkandang utal-utal. Yan. Ha? Baka yan, mga kababayan. Di ba, si Kimbo kung magsalita yan, parang, alam mo yun, parang hindi mailabas yung boses niya. Hinihingi ang presensya ni Kong Stella Kimbo, chairman ng Committee on Appropriations at ano pa? At al ba yan? Et al? Kasi siya yung nag-confirm na meron talagang blanco, mga kababayan. Kinonfirm yan, yari siya ngayon. Sigurado siya dyan sa ano. Ano ba? Tatlo, number 3. Ipinag-utos ang pagdalo at prosesya ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Patay na. Yari na kayo. Kung si kung si Solicitor General Guevara ay isang magaling na abogado, matapang, mga kababayan, medyo nag-utal-utal sa kahapon sa hearing. Paano pa kaya kayo na hindi nyo naman home court yung Korte Suprema? Yari na kayo. Nako, ewan ko lang ha, baka hindi maglabasan ang mga boses nyo. Kayo, baka kayo dyan sa Korte Suprema. Lalo na yung si Dima Ampaw, talagang magtanong, grabe. Ibang klase yung si Associate Justice Dima Ampaw magtanong, mga kababayan, tsaka yung babae, simple yung lang magtanong, pero sabi nga niya, nakaka-inlove daw yung boses nung si pangalan nung babaeng Justice, simple lang pero magtanong, pero medyo rock. Nakaka-inlove daw ang boses. So, totoo naman kasi talaga na pag nagtanong yung si Justice ang ganda ng niya ang boses niya, pero talagang manginginig talaga ang kalamnanan mo. Eto pangalan to. Teka, tingnan ko. Manginginig ang kalamnanan mo pagka ikaw ay natanong ni Honorable Ami si Lazaro Javier. Yan, no? Isa siyang Justice si Justice Honorable Ami si Lazaro Javier na talaga ang pag nagtanong din ay mahinahon pero may diin. Yari kayo. Yari ka, Kimbo. Aminin mo ba talaga ang baka mamay magbago ka ng isip, recorded yung Kimbo. Recorded yung pag-amin mo. Hindi ka makakatanggi doon na sinabi mo na may nakinonfirm mo na merong blanco sa vice cam. Kaya yari kayo. Buti naman actionan agad yun, mga kababayan. Natutuwa naman ako sa nangyari ngayon sa excuse me. Dahil, alam nyo, wala na tayong ibang aasahan talaga, kundi Korte Suprema na lang. Salamat po sa Korte Suprema, no? Dahil ngayon, yung kahapon kasi hearing, mga kababayan, yun yung reklamo na ifinal ito Senator Coco Pimentel. Di ba? Kaya ang title doon ay kasama doon ang House of Representatives sa inireklamo ni Coco Pimentel tsaka ni na Colmenares. Sila yung magkakaano dyan. Dahil nga dyan sa pa-over noong 2023 national budget. Nung naalala nyo nung nakaraang 2023 na merong question na almost 1 billion yung pa-over nila doon sa hindi
100 billion yata. Ay, 900 billion. Sorry medyo, ano na ako, medyo, na ako eh. Parang ganun, na pa-over nila ay nasa, sa 900 billion. Na-question ngayon yun ni Senator Coco. Pero ang tanong, bakit si Senator Coco lang ang umaksyon dyan? Bakit yung ibang mga mambabatas gaya ng mga senador natin hindi kumibo dyan? Si Mangga. Okay, shoutout sa mga viewers natin, sa mga bago pasok pa lang, White Narkista, Mirna Magno. Magandang hapon, Angel Time Travelers. Princess Jumaira, Anali Jacinto, at sa iba pa. Ruth Bolito, shoutout Okay, solid tayo PDP mga kababayan Huwag na yung liliko pa.